Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin na lang ako sa pangalang Rinaldo. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa isla ng Visayas noong 1973. Nasa 24 na taong gulang ako na mangyari ito. At sa mga panahong ito ay lagi pa akong sumasama sa pinsan ko sa laot para manghuli ng isda gamit ang kanyang sariling bangka. Minsan ay nagpupunta kami sa ibang isla para doon namin ibebenta ang mga nahuli namin. Isang gabi, habang kami ay nasa laot, bigla na lamang naglaho ang mga bituin sa kalangitan dahil natakpan ito ng maitim na ulap kasabay ng pagkulog na tila nagbabadya ng malakas na ulan. Bukod dito, unti-unti ring lumakas ang mga alon. Dahil dito, kami ay nagpalinga-linga at naghanap ng malapit na isla upang doon kami makadaong. Sa kabutihang palad, kami ay nakakita ng isang isla sa hindi kalayuan. Kaya ay pinatakbo ng aking pinsan ang bangka papunta doon gamit ang makina. Parang alanganin na kasi kapag uuwi pa kami sa amin dahil siguradong aabutan na kami ng malakas na ulan at may posibilidad pa na malunod ang aming sinasakyang bangka dahil maliit lang ito. Nang malapit na kami sa isla ay bumuhos na rin ang malakas na ulan at sinabayan pa ito ng malalakas na hangin. Sa kabutihang palad, walang masamang nangyari sa aming bangka at kami ay nakarating ng ligtas sa isla. Sa aming pagbaba, agad naming hinila ang bangka patungo sa dalampasigan. Pagkatapos, kinuha namin ang aming baon na tanduay. Madalas kasi kaming magdala ng alak kapag kami ay pumapalaot upang kahit papano ay hindi kami magdanas ng labis na lamig. Sinubukan namin na maglakad-lakad upang maghanap ng bahay na masisilungan. Nung nasa dulo na kami, may nakita kaming isang bahay na yari sa pawid. May balkonahe ito sa labas. Nang aming lapitan nito, ay agad kaming kumatok. Ilang saglit lamang, isang babae ang nagbukas ng pinto. Siya ay maganda, matangkad at may maputing kutis. Nang mapatingin kami sa loob ng bahay, may nakita din kaming dalawang babae na nakaupo sa sala na magaganda rin. Nang magtanong sa amin ang babae tungkol sa aming layunin, ay agad naming sinabi na kung maaari ba kaming makisilong sa kanyang balkonahe ng ilang oras. Idinagdag pa namin na kami ay aalis kapag huminto na ang malakas na ulan. Agad naman kaming nagpasalamat nang siya ay pumayag. Nang isinarado na niya ang pinto, ay umupo kami at agad kong kinuha ang alak na aking itinago sa likod ng aking shorts. Dahan-dahan naming ininom ito upang kahit papaano ay mabawasan ang lamig na aming nararamdaman. Basang-basa kasi kami sa ulan. Subalit, sa hindi inaasahan, bigla na lamang bumukas ang pinto at lumabas sila na may mga dalang damit. Nakaramdam kami ng hiya dahil nahuli nila kami na nag-iinuman. Kaya humingi kami ng paumanhin at ipinaliwanag namin sa kanila ang dahilan kung bakit kami nag-inuman. Sumagot naman sila na okay lang daw dahil halata naman na kami ay giniginaw. Dagdag pa nila na itong hawak nilang damit ay pag-aari raw ng kanilang yumaong ama. Nang mayabot nila sa amin ang mga damit, ay nagtungo kami sa likod ng bahay at doon nagbihis. Pagbalik namin ay tinanong nila kami kung pwede ba silang makisali dahil masyado raw malamig ang panahon at gusto rin nilang magpainit. Agad naman kaming tumango dahil sino ba naman kami para hindi pumayag. Hindi namin akalain na umiinom pala ang mga ito.
Hindi kasi halata sa kanilang mga muka dahil kung titingnan sila ay parang mga inosente na tila walang kaalam-alam sa mga bagay na ito. At dito rin namin napag-alaman na sila ay magkapatid pala. Matapos ang mahigit 1 oras, nang humupa na ang ulan, kami ng aking pinsan ay nagpasya ng tumayo. Ngunit nang sabihin namin na kami ay magpapaalam na, ay bigla nila kaming hinawakan sa kamay at sabay sabi na ipagpaliban na lamang ang aming pag-uwi sapagkat masyadong maalon ang dagat at hindi ito nagbigay ng tiyak na kaligtasan. Kaya't nagpasya na lang kami na magpalipas ng gabi dito dahil tama naman ang kanilang sinabi. Hindi nga maganda ang panahon, mas lalo na siguro doon sa laot. Nang maubos na ang aming alak ay napagdesisyonan namin na magpahinga na. Pagpasok namin sa loob ay pinahiga nila kami sa banig na nakalatag sa sala. Sabi nila sa amin na kanina pa raw nila inihanda ito nung sila ay hindi pa lumabas. Dahil dito, kami ay napaisip ng malalim at nagkaroon ng kaunting pagtataka sapagkat labis ang kanilang kabutihan sa amin na para bang pamilya na ang turing nila sa amin at nagawa pa nila kaming patuluyin sa kanilang bahay kahit hindi pa nila kaming lubos na kilala. Maya-maya ay nagpaalam sila na lalabas ra muna sila saglit dahil maimportanteng pupuntahan sila. Idinagdag pa nila na wag naming ilak ang pinto dahil sila ay babalik agad. Paglabas nila ng bahay, agad kaming bumangon at pumunta sa bintana. Sa pagsilip namin sa labas, napagmasdan namin silang patungo sa kagubatan. Dahil dito, lumabas din kami ng bahay dahil parang may bumubulong sa aming isipan na sila ay sundan. Kami ay naglakad ng maingat upang hindi nila mapansin na kami ay sumusunod sa kanila. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, bigla silang huminto sa kanilang hakbang at dahan-dahang lumingon sa direksyon namin. Kaya naman, mabilis kami nagtago sa likod ng malalaking puno. Buti na lang talaga ay hindi nila kami nakita. Nang ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, kami rin ay nagpatuloy sa aming pagsunod sa kanila hanggang sa kami ay makakita ng mga kabahayan sa hindi kalayuan kung saan huminto ang magkakapatid. Kaya napagpasyahan naming magpinsan na dumaan sa kabilang daan upang walang makakita sa amin. Sa aming paglalakbay sa daang ito, aming napansin na ito ay patungo sa likuran ng mga kabahayan. Nang kami ay malapit na, dito namin napansin na iba pala ang kasuotan ng mga nakatira rito. Tila kalintulad ng sa isang tribo. Sila ay abala sa pagluluto gamit ang 2 malalaking kawa. Pero nang tumingin kami sa kabila, ay dito na kami nakaramdam ng takot at panlalamig. Nang makita namin ang isa pang malaking kawa na naglalaman ng iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Dahil dito, kami ay nagpasya na gumapang pabalik. At nang kami ay nasa medyo distansya na, ay tumakbo na kami ng mabilis. Nung nasa dalampasigan na kami, agarang hinila namin ang bangka patungo sa dagat at ito ay agad naming pinatakbo. Pagdating namin sa aming destinasyon, agad naming pinuntahan ang aming kakilala na isang manggagamot upang magpasuri. Ang aming pangunahing layunin ay alamin kung kami ay hindi ba hinawaan ng pag-aswang mula sa 3 babaeng nakainuman namin. Dahil gumamit lang kami ng 1 baso nung kami ay nag-inuman. Pagkatapos ng maikling paghihintay, ay nagsalita ang manggagamot na hindi kami hinawaan ng mga yon. Tila ang tunay nilang intensyon ay gawin lang kaming pagkain. Isa pa, binanggit niya na marami pang katulad naming
ang naninirahan sa isla na yon. At baka nagkataon lamang na ang nayon na aming napuntahan ay kuta ng mga aswang. Simula noon, iniiwasan na namin ang nasabing isla. Hindi na kami muling nagpunta roon. Naalala rin namin na ang ipinakita nilang kabaitan sa amin ng mga gabing yon ay para lang makuha nila ang aming tiwala. Buti na lang talaga na sinundan namin sila ng mga oras na yon at nalaman namin ng maaga ang kanilang tunay na pagkatao. Kung hindi namin sila sinundan, tiyak na hindi na kami makakauwi pa. At tiyak na rin na kami na naman ang isusunod na isalang sa malaking kawa. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa baba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.